Anong gagawin nyo kung habang kayo'y nasa tulay, may buhaya na pala na nasa ilalim na kaabang? Itong nakita natin sa video, Doc, napakalapit ng mga tao sa buhaya. Anong dapat nilang gawin? Yung mga distansyang ganyan, masyadong delikado yan. Sila nakakaya nilang biglang humampas patagilid. Yung mga ganong bilis ng galaw, maaari kang mahila pa ilalim. Ang buhaya sa video may inatake raw kinabukasan. Ang asong si Pochi. Nadala doon sa ilalim. Pagsakmal sa kanya, tinamaan siya sa ulo. Ano na kaya nangyari kay Pochi? Dito sa Matarasa, Palawan, nakuna ng video ng buhaya sa ilalim ng tulay. Hindi na raw bago sa mga residente rito ang buhaya sightings. Marami pa ho sila. Iba-iba ho sila ng pwesto dito. Nasa sobra ho sila, 10. Minsan kasi lumulusob kami sa tubig para makarating sa bangka. Kaya yun minsan ang time na kinakatakutan namin, baka hindi namin mapansin yung buhaya ganun, nandyan pala. Yung mata niya kasing laki ng... Ang buhayang nakunan sa video may kalakihan daw. Yan ang kwento ng video uploader na si Alfonso. Dito natin na-videoan sa maliit na siwang na ito yung ulo ng buhaya. At yung katawan niya ay nagdoon sa silalim ng bahay at yung ulo niya po nandito. Natutunan na raw ng mga residente rito kung paano mabuhay kasama ng mga buhaya. Alam na po namin yung palatandaan ng pagpasok ng buhaya sapagkat kung nagbabase po sa tubig, bigla na lang po yan na sulpot yung buhaya. Tsaka pinapresletan po namin dagat, umiilaw yung mata nila. Pag nakikita po kami ng buhaya, pinapanood na lang po namin at hindi rin po namin sinasaktan. Kinabukasan matapos makunan ang video na ito, muli raw bumisita ang buhaya marahil sa paghahanap ng pagkain. Sa isang article ng National Geographic, sinasabi ng saltwater crocodile ang may strongest bite force among animals. Nasa 3,700 pounds per square inch o PSI ang bite force ng buhaya. Para ma-imagine nyo, ang kagat ng mga hyena, leon at tigre nasa 1,000 PSI lang. At tayo mga tao nasa 150 to 200 PSI lang. Tuwing kailan lang ba kumakain ng mga buhaya? Kung tawagin natin yung mabagal ang digestion, so tatagal yan ng 2 weeks, even 1 month. Opportunistic feeder sila eh. So kung merong pagkain, kakain yan. Kung walang pagkain, mag-hold back siya. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin si Pochi. Talagang lumaban daw siya para mabuhay. Pagsakmal sa kanya, tinamaan siya sa ulo. So kaso lang, nahagip, tumama din sa lubid yung mukha ng buhaya sa pinakabarandilyang lubid ng tulay. So sa sobrang palag-palag niya po siguro, panadyak, natagyakan niya yung mata ng buhaya, kaya siya nabitawan. Naka-escape po yung aso, nakalangoy patabi, papunta dun sa may gilid ng bahay ko. Matapos ang enkwentro ni Pochi sa buhaya, ito na siya ngayon, isang ganap na survivor mula sa isang buhaya attack. Good boy, Pochi. Dahil mong alam, Kuya Kim.